Masayang sinasamahan ni Jeremy ang kanyang 7 taong gulang na anak sa panonood nito sa TV ng pelikula. Larawan siya ng isang mabuting ama na ibinibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Noong binata pa lamang siya ay marami na rin siyang napasukang trabaho na hindi kalakihan ng sahod. Pero dahil sa kanyang pagsisipag ay sinuwerte siya sa huling pinasukang trabaho bilang ahente ng bahay at lupa. At doon na nga nagsimula ang kanyang pag-asenso. Dahil nga maganda na ang kanyang kalagayang pinansyal ay nagpatayo na rin ito ng sariling bahay. At niyaya niya nang magsama sila ng una niyang kasintahan na si Berna, na ngayon nga ay asawa niya na at ina ng kanilang nag-iisang anak. Sinuwerte naman siya kay Berna dahil laking hirap lang din ito. Sanay ito sa mga gawaing bukid at pagtitinda sa pinanggalingang probinsya. Wala silang naging luhong mag-asawa. Wala ring naging mga bisyo, kung kaya't hindi sila nagkaroon ng alinmang bagay na pag-aawayan. Nakafocus lang talaga ang mga ito sa mumunting pamilya nilang binuo. Nang matapos na ang pagluluto ni Berna at paghahain ng mga pagkain sa hapag ay tinawag na nito ang kanyang mag-ama. Habang kumakain sila ng hapunan ay binuksan na ng kanyang asawa ang usapin tungkol sa pagnanais nitong makapagtrabaho. Mahal, si Mary Grace kasi, yung classmate ko ng college, nangangailangan kasi sila ng HR staff sa kumpanya nila. Gusto ko sanang subukan eh. Sambit ni Berna. Umaasang papayag ang kanyang asawa. Ang totoo kasi niyan ay hindi niya na kailangang magtrabaho. Sadyang malaki ang kinikita ng kanyang mister na sobra pa para sa kanilang mga pangangailangan. Malaki na rin ang ipon nila sa bangko para sa kinabukasan ng kanilang anak. Maganda yan, mahal. Gawin mo lang ang gusto mo na alam mong magiging masaya ka. Sambit ni Jeremy. Kasabay ng napakatamis ng ngiti. Sabay sinundan ng pagsubo ng pagkain sa bibig niya. Ang problema naman, mahal, ay ang mag-aasikaso sa anak natin kapag sabay na tayong pumapasok sa trabaho. Ayoko namang ipagkatiwala sa ibang anak natin dahil nasanay ako na tayo ang nag-aasikaso sa kanya. Kung gusto mo, papupuntahin ko muna rito si nanay para mag-alaga sa anak natin. Huwag na, nakakahiya naman kay nanay. Tsaka si nanay ang mismong tumitingin sa negosyo niyang mini grocery, di ba? Paano ka makakapagtrabaho kung walang magbabantay sa anak natin? May naisip na ako. Papupuntahin ko rito si Lian. Sambit ni Berna. Sabay ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. Si Lian ang bunsong kapatid ni Berna. Palagi nila itong napag-uusapang mag-asawa. Napakapasaway kasi nito at hindi na nakikinig sa mga magulang. 18 anyos na ito pero hindi pa rin matapos-tapos ang unang taon sa kolehiyo dahil palaging napapabarkada. Papalit-palit din ito ng nobyo na parang hindi nagseseryoso sa buhay. Sigurado ka bang si Lian ang papupuntahin mo dito? Oo, para maiiwas ko na rin siya sa mga barkada niya doon. Kahit na hindi na nasunod kila nanay yun, ay nasunod pa rin naman yun sa akin. Paliwanag ni Berna na agad na lang sinang-ayunan ni Jeremy. Talagang suportado niya ang misis niya sa anumang nais nitong gawin. Swerte siya rito at wala nang hahanapin pa. Kung kaya't anuman ang gusto nitong gawin ay talagang sinusuportahan niya. Nakilala naman na ni Jeremy ang pamilya ng misis niya. Ang dalawang babaeng kapatid nito na sumunod sa kanya ay masisipag magsipag-aral. Kung kaya't malapit na ring maapagtapos ng kolehiyo. Sadyang napabarkada lang ang bunso ng mga ito kung kaya't hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos ang unang taon sa kolehiyo. Isang beses pag uwi ni Jeremy galing trabaho ay nadatnan niya sa sala ang kanyang anak, katabi ang nakababatang kapatid ng kanyang misis na si Lian. Agad naman tumayo mula sa pagkakaupo ang dalaga. Lumapit sa kanya at humalik sa pisngi na malapit na sa kanyang labi. Bagaman hindi siya komportable sa ginawa sa kanya ng dalaga ay nagpatay mali siya na lamang siya. O Lian, andiyan ka na pala. Kailan ka ba dumating? Kanina lang, kuya. Bumili lang ng karne si ate sa labas dahil naubusan kayo ng stock. O sige, at magbibihis lang muna ako, ha. Sambit ni Jeremy. Hinagkan muna nito ang anak, sabay pasok sa kwarto nila ng asawa.
Sa hapagkainan ay sinabi na ni Berna na bukas ay magsisimula na siya sa kanyang trabaho. Inihabilin naman niya ang anak at mga gawain sa kanyang bunsong kapatid. Agad namang inuohan ni Lian ang lahat ng ibinilin sa kanya ng kanyang ate. Iyong kuya mo ay day off bukas. Wag mo na siyang gigisingin dahil hinahayaan ko siyang magising ng tanghali kapag day off niya. Ikaw na ang bahalang maghatid kay Jay sa eskwela, ha? Pagbalik mo ng bahay ay tsaka ka magluto. Nasa ref naman ang lahat ng pwedeng lutuin. Oo po ate. Ako na pong bahala. Nakikinig lamang si Jeremy sa pag-uusap ng dalawa. Pasalit-salit ang tingin niya sa kanyang misis at sa nakababatang kapatid nito. Pareho itong maganda na parang mga diwata. Di hamak nga lang na mas maputi ang nakababatang kapatid ng misis niya kesa rito. Kapansin-pansin din ang pagbabago sa anyo ng dalaga. Di hamak na nagkaroon ito ng kurba at mas lumaki ang harap. Na bilog pa kumpara noong huling nakita niya ito ng personal sa probinsya ng kanyang asawa. Pilit niyang iwinawak siyang isiping iyon dahil baka kung saan pa yun mapunta. Nang gabing iyon ay talagang umaatikobong bakbakan ang nangyari sa loob ng kwarto ng mag-asawa. Talagang sinulit ng dalawa ang gabi dahil nga mag-uumpisa ng trabaho si Berna. Kung kaya't mababawasan ang oras na magkasama sila. Hindi sila nagpigil sa mga halinghing at paghiyaw. Nakalimot silang may ibang tao na nga pala ang umuuko pa sa kwartong katabi ng kwarto nila. Nang magising si Jeremy kinabukasan ay wala na sa tabi niya ang asawa. Sa isip-isip niya ay marahil nasa kusina na naman ito para ipaghanda siya ng makakain. Ganoon kasi yun kapag day off niya. Matapos maghatid ng anak sa eskwela ay agad siyang ipaghahanda ng makakain. Pagpunta niya nga ng kusina ay naroon ang kanyang asawa at nagluluto. Ang ipinagtataka niya lang ay iba ang suot nito. Nakamaikling shorts lang ito at manipis na crop top. Mahahalata ring wala itong suot na panloob dahil walang bumabakat sa mga suot nito. Agad niya itong nilapitan at niyakap. Hinalikan niya pa ito sa leeg. Kasabay ng pagpiga sa ipinagmamalaki nito. Agad siyang hinarap ng kanyang niyakap at mabilis na hinanap ng kanilang mga labi ang isa't isa. Nagtagal iyon. Ang kanilang mga kamay ay palipat-lipat na rin ng mga hinahawakan. Nang magdilat siya ng tingin ay bahagya niyang naitulak ang dalaga. Tsaka niya lang napagtanto na ang dalaga pala na bunsong kapatid ng misis niya ang kanyang nahagkan at nahawakan. Oo nga pala. At may trabaho na ang kanyang misis, kung kaya't wala ito sa bahay. Nasa eskwelahan din ang kanilang anak, kung kaya't ang naroon lang sa bahay na yun ay silang dalawa ni Lian na nakababatang kapatid ng kanyang misis. Napangiti naman ang dalaga matapos niya itong bahagyang maitulak. Ikaw kuya, gusto mo pala akong halikan, hindi ka man lang nagpapaalam. Magsabi ka lang kuya at higit pa riyan ang kaya kong ibigay. Pasensya ka na Lian. Akala ko kasi ikaw ang ate mo eh. Siguro kuya nabitin ka sa ginawa nyo ni ate kagabi no. Sobrang ingay nyo kagabi eh. Halos hindi nyo ako patulugin dahil sa mga paghalinghing at paghiyaw nyo. Naiinggit tuloy ako. Hindi na tumugon si Jeremy sa huling litanya ng dalaga. Alam niyang iba na ang iniisip ng dalaga sa mga oras na yon. Kaunting pagkakamali lamang ang maipakita niya rito ay paniguradong sasamantalahin yun ng dalaga para makaisa. Agad na lamang siyang kumuha ng tubig sa ref, uminom at bumalik sa kwarto nila. Mga nasa 1 oras siyang namalagi sa kwarto dahil nahihiya siya kung ano ang nangyari kanina lang. Bukod sa kanyang asawa ay iyon ang unang beses na nakahalik siya ng iba at nakahawak. Ang masama pa nito ay kapatid yun ng misis niya. Ang misis niya ang una niyang kasintahan kung kaya't iba talaga ang nararamdaman niya na ibang babae ang nakahalikan niya. Maya-maya ay nakarinig siya ng pagsigaw. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Patuloy pa rin ang pagtili at pagsigaw na nanggagaling sa CR. Agad niya yung tinungo. Binuksan niya ang pinto dahil baka may kung ano nang nangyayari sa loob noon. Pagbukas niya ng pinto ay naroon nga si Lian na nagsisisigaw. Basa na ito at may sabon pa sa ulo. Kaya pala ito nagsisisigaw ay dahil may malaking gagamba ang nasa sahig. Lumakas ang pintig ng puso ni Jeremy dahil hindi lang gagamba sa sahig ang nakikita niya.
Nakabuyang-yang din ang matambok na gagamba ni Lian. Nagtatatalon ito at talaga namang nag-uumpugan ng mga ipinagmamalaki nito. Nagpasalit-salit ang tingin niya sa gagamba sa sahig at sa nakabuyang-yang na kagandahan ng dalaga. Pinagsawa niya muna ang kanyang mga mata roon, sabay tinapakan ng gagamba sa sahig. Nang sabihin niya rito na wala na ang ikinatatakot niya ay napayakap ito sa kanya at umiiyak. Takot na takot pa rin ito. Agad naman niya itong hinima sa likod para pahupain ang takot at pag-iyak. Tsaka niya lamang napagtanto na nakabuyang-yang nga pala ang dalaga dahil hindi tela ang nahahawakan niya kundi ang balat nito. Nang bumitaw sa pagkakayakap ang dalaga ay naglapat ang kanilang mga labi. Ginawa nila ang isang bagay na hindi nila dapat ginawa. Pinuno nila ng mga paghalinghing ang loob ng banyo. Kapwa nila pinasaya ang isa't isa. Sabay nilang naabot ang dulo ng mga oras na yon. Ipinagpatuloy ng dalaga ang ginagawa habang si Jeremy ay lumabas na at dumiretso sa kwarto nilang mag-asawa. Nakatulog ito ng mahimbing. Gabi na nang magising. Paglabas niya sa kwarto at pagdiretso sa hapagkainan ay naroon na ang kanyang anak, kanyang misis at nakababatang kapatid nito. Pinagsaluhan nila ang pagkain sa hapag na parang walang nangyari. Tanging siya lang at si Lian ang nakakaalam kung ano ang naganap ng araw na yon.